Salamat sa Ginoo makausap pa aton pakpakan ng buhi nga Dios. Salamat kay sila sa Bernadong, siya asawa, ninoy pod ila ni Inting kag ni Joy. Salamat sa Ginoo. Once again, may buntag ka natong tanan. Labi na sa aton utod na naglantaw sa live stream sila si Brad Boy. Kalantaw sila sa lawod. Pud kay Ramil, dayon san pa man sa kang puloy. Kuno gibutangan og speaker, dayon halos tanan makadungog yun. Salamat sa Ginoo. Kung man sa mga utod naton nitor sa gawas, like sila ni Mili, sila si Ariel, si Louie, ang pinalangga ni Jira. Dayon si Clark, si Kevin. Si Kevin kuno antis nagalin may gibilin siya. May gibilin siya bigyan. Salamat sa Ginoo. Laygo na ngalan sa Dios. Kadayon, una, akong gipasalamatan ng sa katubagan sa aton congregational fasting. Ang congregational fasting naton, aton gifokusan ang kasal. Nanginegatibo na tungod kay ang istorya hindi manambong. Tungod kay ang superstitious beliefs ng mga taga-bantayan. Si Brad Larry, 5 na siya. Tungod kay niya giimbitar di mo tambong. Pero grabe ang gahom sa prayer. Grabe ang gahom. Majority gyud sa mga giimbitar nila nagabot. Ang mga igsuon po ni Sister Diday, dili katuhuan, pero sa pangamuyo mahitabo gyud. Bisan ang iya igsuon ni Iban katambong pod sa iyang iya to pamuhat sa Dios. Kadayon ikaduha akong gipasalamatan ang sa mga grupo na ang ila assignments na tuman nila. Amen. Kahapon nagtuo ko kung may basketball. Kung ko grabe no udtong tutok may nagbasket. Kay nagsigi naman pamito. Pagawas na kon si utol di ay kag si dako. Siya na ko nalipay ko dayon may nga nabasa na ko nga parking area o parking ayo gi abisan ako nalipay ko. Nga may mga tawag may gibutang na sila sa karsada. Palapakan na to ng Ginoo. Kadayon labaw sa tanan ang ulan nga gipunggan sa Dios. Nang pasalamatan naton. Right now, akon pod pasalamatan ng Dios labi na sa kabuhi ni Brad Ruben, pod kang Sister Hilda, tupod sila ka hospital. Puyo po ta gawas sina pod gamay nga financial kay gi-dialysis si Brad Ruben. Dios na ang bahala sa kabuhi ni Brad Ruben. Brad Ruben, puntag diya. Kung nagtuo bisan nano kasakit, di ka maging magsugit. Nagsulti pa ko sa tigo. Unsa man yung pre-request? Kaya ang iya siguro huna-huna ba nga di siya masiro? Nag-exam man kami. Grabe guro ampo niya nga di masiro. Kaya kasi exam zero mo. Pero sa ito nga time, 3 sila. 3 sila. Nakita. Ang mga nasiro, mga young people. Nasadya ng exam kung kaisa mo ng salamat sa Ginoo. Palapakan na to ng Diyos. And this time, once again, respect the Word of God. Katindog ta kagday. Pasahon na ton ang aton teksto in Numbers chapter 6 verse 24. Topic, may the Lord smile on you. Niya inyo katapad ka. Yuhom ko no sa iya.
Makita, di ba? Abi mo lang, ining, kung ang imo katapad, magyuhom sa imo, makayuhom ka yun. Kay madala ka man. Madala ka. Labi na kung ang nagyuhom sa imo, puno ang muta. Kayuhom ka. Ayon, labi na kung ang nagngisi sa imo, way ka panutbras. May balunggay pa sa ngipon. Makakatawa po ka. So, ingon pa dere sa aton teksto, sumpay ni sa ato itunan about sa preservation. Ang itong gihambal na kon sa nangamuyo na sa anak, nimilo kag BGR, akon dayon gihambal sa Ginoo. Lord, ang akong topic, parte sa preservation. Kung matabo ni sa bata ni GR, imupulong, Lord, mabiyay-biyay. Pero gitindugan sa Dios ang iyang pulong, really, nga ang Dios naton ga-preserbar. Ingon pa dere sa New Living Translations, may the Lord smile on you and be gracious to you. Dito sa Easy English Version, ingon pa dito niya, I pray that the Lord will smile at you and I pray that He will be very kind to you. O Diyos nga gamanan, gabay pa nga ang amon kabuhi sa sini nga kalibutan. Mintras Ginoo nagakabuhi kami, Lord, puno kami sa kakulangan kag kaluyahon. Pero ang amon pangamuyo nga gabay pa, malipay ka sa kabuhi namon. Mahimaya ka sa kabuhi namon. Tungod kay waising pinakadako nga rason nga gihimo nimo kami. Isa lang Ginoo nga kami makapalipay sa imo. Gani pakamayuwa kini nga mensahe nga gabay pa matuman o Dios sa kabuhi namon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Magalingkod ta tanan. You know, ang Numbers chapter 6, sugdo naton sa verse 24, pakadto sa verse 27. This is what a patriarchal blessings nga gihambal sa Dios didto sa kang Moses nga itudlo niya kang Aaron og sa kaliwata ni Aaron. Amo ni nga patriarchal nga gihambal sa Dios nga isulti sa tribo sa Israel. Kag amo ni ang aton gigamit nga benediction or something blessings sa gikasal gahapon. Nga syado katahom kini nga prayer. Ang verse 24 nag-start sa gitawag sa prayer as divine preservations and protection sa Dios nga nagaingon. The Lord will keep you and bless you. Amunong word nga keep sa root word meaning is preservation. Ingon pa dito sa verse 24, the Lord will keep you and bless you. Pag-abot dayon sa verse 25, the Lord His face shine upon you. Kag dayon diri sa sini nga versions siling padre, may the Lord smile on you. Amen. Ako nagatuo pareha sa mga ginikanan. Sinong ginikanan diri sa aton? Kag amon ni pirmi ang akon ginapahimangno sa mga young people. Waay ko iban nga may ginapahimangno sa young people aron nga ang ila kabuhi magustuhan sila sa tao in case kon sila ara sa iban nga tao. O something manrabaho sila sa iban nga tao. Una akon sila gihambalan. Agod nga maluyagan kamo sa tao, agod ang tao malipay sa inyo, ang una nga kapital, ang pagkamakugihon. Bisan sa aton nga ginikanan, malipay ka kung ang bata nimo pugihan. Inang hindi ina magpaabot sa imo nga gitawag mandar. Kahibalo na siya sa iyang trabaho. Amo ni ang number one nga factor nga ang ginikanan
malipay siya. Bisan hindi pa na mangayo ang iya nga gitawag ikahimutan nga bata, pero siya makasiling na siya, ako ni siya palitan sa iya nga gusto. Kuha ninyo? Siya mismo, ma-discern na niya ang imo nga gitawag panginahanglan. Kung ang imo kabuhi, nakapahamuot ka sa iya tungod kay nagmakugihon ka. Amo po ni sa pag-alagad. Sabi mo lang ang kalipay sa Dios kung nakita niya nga ang kabuhi sa Kristohanon way nagtinamaran. Kuha ninyo? Sabi mo lang ang pagkatamaran amo ni makapahalusno gyud sa ginikanan. Labi na ang bata tamaran, mo pauli mo kaon lang. Ingana, labi na ang bata nga panahon sa trabaho matulog lang. Although anak ka, pero sa sulod sa imong ginikanan, way ka nakapalipay sa ila. Way ka nakapahamuot sa ila. Nakuha ninyo? Amo po ni sa Dios. Sa Dios, ako nagtuo ang pagkatamaran sa pag-alagad, amo ni makapahalusno sa Ginoo. Inabang way nakita sa imo kabuhi ang pagkamakugihon, ang gitawag pagtambong sa prayer group, prayer meeting, simba, o ano man nga aspito sa gitawag sa activities. Labaw sa tanan ang imo pagbangon kag paghatag pangamuyo sa Dios. Ang tamaran amo ni ang number 1 nga factor nga ang Ginoo hindi man malipay sa iya. Ining mga tao nga procrastinate kag labaw sa tanan, ining mga tao nga masiling naton as laziness, amo ning number 1 nga factor. Kadayon, ikaduha, nga gihambal na kon sa mga young people, agud nga ang ila kabuhi, kawilihan sila. Nantawa lang. Tamaran gani ka, hindi ka gid kawilihan. Hindi ka gid kawilihan. Amo tong nag-istara na diri, tong si Sariboy. Di ka gid malipay. Pero ang Ginoo kahibalo siya sa mga tao nga nagmakugihon. Palapakan na to ng Ginoo. Amo nang imo makita, gusto ko sa mga young people, diin man sila malambot, amo ning ka ang yawi nila. Ining advice na akon, na-experiensyahan na namo ni. Pangginikanan ning advice. Hindi ni paghatag dautan sa inyo. Agud nga kawilihan kamo sa tao. Agud nga ang tao mahigugma sa inyo. Amo po ni ang Diyos. Maluoy ang tao, maluoy ang Diyos kung nakita ang imo pagkamakugihon. Ang verse 25, prayer ni mo. Ang verse 24, promise ni. Pero ang 25, amo ning prayer nga gabay pa nga malipay ni mo ang Diyos. Kaya ang verse 24, imo ni nadawat sa Ginoo. Kag ang verse 25, amo na ning response ni mo sa Diyos. Nga gabay pa malipay ni mo ang Diyos. Ikaduha, agud nga ang Ginoo mahamot sa imo kabuhi. Ining kabuhi nga buutan. Kaya nga man, damo pogi pero hindi buutan. Damo pod buutan pero tamaran. Amo na nga kung kaisa, may mga buutan pero tamaran. Amo po na sa Kristohanon, may mga Kristohanon nga buutan pero saan man na tamaran man sa spiritual. Pero buutan siya. It is the same issue. Amen? Kaya nga ang kisa pagkabuutan, ang pagkamatinumanon. Parehas bitaw sa kangharing Saul, siling pa sa Biblia. Sa nangamuyo si Samuel, agud nga si King Saul, i-revive. Maluoy ang Dios aya, pero dugay anong hambal sang Dios kang Samuel? Samuel, puno nga na ang pag-ampo para sa kangharing Saul. Kay dili na ko gusto maminaw sa ngalan niya. That is considered as divine disqualification. Nga grabe ang kasubo sang Ginoo sa kabuhi ni Haring Saul. Ang kasubo amo ang gihatag ni Haring Saul dito sa Dios.
parehas man ni sa gilansang si Kristo Jesus dito ibabaw sa cross. Si Kristo Jesus nagsinggit, giuhaw ako, pero ang gihatag sa mga tao ang suka. Meaning, amo po ni ang response ni King Saul dito sa Dios. Ang iya nga gitawag kabuhi, nangin kapaitan, kag nangin kasakitan, diha mismo sa kasing-kasing sa Dios. Waay malipay ang Dios sa kabuhi ni Haring Saul. Tungod kay masinuayon siya, masinupakon siya, ang gusto niya amo ang matuman, way niya ginasunod ang kabubuton kag plano sa Dios, nangin masinuayon siya, kag ang Biblia naghambal, hangtod katapusan, bisan ang ngalan nga Saul, hindi na mamati ang Dios. Amo ni ang peligro sa usa ka tawo kung ang Dios waay nahamuot sa iya. So brothers and sisters, sa sini nga kabuntagon, gabay pa nga ang Dios nalipay sa imo kabuhi. And this is what the prayer nga gitudlo sa Dios paagi sa kang Moses, nga iya pod ilaton dito sa kang Aaron, kag halin kang Aaron, manaog kini pakadto sa iyang mga anak. This is what the prayer, this is what the patriarchal blessings. Ako nagato sa aton kabuhi, tandain ninyo, kung ano ang imo nga gitawag pangamuyo sa sina nga tao, labi na may gihimo sa Dios, kung nalipay siya, kung nalipay ang Dios sa iya, matabo gina sa iya. Sa nangamuyo ta dito sa kang JR kag sa kang Milo, ang akon pangamuyo, Lord, kahibalo ka nga sa sini nga mga tao, may kakulangan ni, pero nakita nakon ang ila pagpagamit sa imo. Ang Dios naluoy. Pakpakan naton. This is what a prayer. Kag amo ni ang blessings, prayer nga gibuhian sa Dios dito sa kang Moses, nga ipalato ni Moses dito sa kang Aaron. Ang kabuhi nga diin ang Dios malipay. Ang Esther kon lang taon naton, sa dira nga nahibaw-an na ni Esther ang plano ni Haman nga pamatyon ang tanan nga mga kadugo niya, ang tanan nga mga Hudyo pamatyon na tungod kay isugiran sa sayang tiyo nga mao si Mordecai. Ang Biblia nagambal sa chapter 4, nagpuasa si Esther kay nga ang iya nga gitawag pagpuasa, gusto siya nga ang Dios manglihok siya kabuhi. Upod sa pagpangaliw po, giingna niya ang iyang tiyo nga si Mordecai, ingna ang mga Hudyo, magpuasa ako, kag kamo magpuasa man, agod sa pag-interested sa akon, kay sa sunod adlaw, muadto ako sa hari, bisan wala ako ipatawag. Kay nga, ang ila tradition during the time, kung musulod gani ka sa harin, nga ang imo nga gitawag as talking about as queen, kung way ka gipatawag sang hari, kung musulod ka dito, posible nga ipabitay ka niya, bisan ikaw pa ang reyna. Amo to ang pinakalawom nga intercession ni Esther, nga ang imposible nga mga butang, nang imposible kay nga ang iya kabuhi, iya giuna ang pagpalapit kag ang pagpangita sa presensya sa Dios. Ang Biblia nagambal, pagkasunod adlaw sa chapter 4, chapter 5, miatubang siya sa hari. Pagkakita sa hari sa kang Esther, mibarog ang hari kag nahamuot sa iya, kag gitunol sa hari ang sitro dito sa kang Esther, kag nag-ingon ang hari, pangayo kutob sa imong gusto, kay ihatag ko, bisan paman ang katunga sa akong gingarian, kay nakapalipay ka kanako pag-ayo. Nagpasabot ang usa ka gitawag yano nga hari, ang usa ka hari sa tawhanon nga gitawag sa aton mga mata, tungod kay nahamuot siya sa kang Queen Esther nga nangin asawa niya, supak ang gihimo ni Esther. Hindi to, wala to gitugutan sa ilang nga panahon nga moatubang ka bisan wala ka gipatawag. Meaning, agwantahon nimo nga asawa ka kung ipatawag ka sa imong bana nga hari, bisan sulod sa 3 ka bulan, 1 ka tuig, 6 ka bulan, agwantahon na nimo. Mintras nga wala ka niya gipatawag, bawal ang pagkadto sa iya kung way ka gipatawag. Just in case kung si Romeo hari, si Diding amo ang reyna, agwantahon ni Diding bisan 1 sa katuig nga hindi pag-ipatawag ni Romeo. Pero iya
Gilubag ni Esther kay ang giuyata niya ang Dios nga iyang nakilala. Pag-atubang dito ni Esther, mibarog ang hari kag mipahiyom kang Esther kay nakapalipay si Esther pag-ayo diha kay Haring Ahaswero kag dayon ang hari nagsulti, bisan ang katunga sa akong gingharian ihatag ko sa imo pangayo kutob sa imong gusto. This is what is significant sa Diyos nga aton gialagaran. Hindi kahibalo magbalibad ang Dios sa mga tao nga iyang gikahimutan. Amen. Hindi kahibalo ang Dios magbalibad sa mga tao nga nalipay sa iya. Kag amo ning encouragement na kon sa inyo, amo ni ang konsulti sa inyo, himua nga ang imo kabuhi nakapalipay sa Dios. Ayaw pag-ingon sa imo kabuhi nga kontento na ang imong simba. Kontento na ang imo nga gitawag pagkabunagin, kung ako na, kung nalipay ba ang Dios sa imo kabuhi. Amon ng bagay na tundumdumon. Hindi ka magsiling nga, kontento na ko. Yes, aram ako sa simbahan. But you know, brothers and sisters, imo gyudumdumon, ang Dios ba nalipay sa imo kabuhi? Just in case kung adto ka na sa gawas, nalipay ba ang Ginoo sa imo kabuhi? Estudyante ka man, nagtrabaho ka man, anuman ang imo trabaho, anuman ang imo nga gitawag profession sa sinay nga kalibutan, dumduma kung adto ka na sa gawas, hindi panahon sa Domingo, halin sa Lunes hantod sa Sabado, kung ako na akon ang Dios nalipay ba sa imo kabuhi. Kay hindi lang adlaw nga Domingo nga makasiling ka ang Ginoo nalipay sa imo, dumduma kung halin sa Lunes hantod sa Sabado, ang Dios ba nalipay sa imo kabuhi. Dios ba nalipay sa imong gihimo? Ang Dios ba nalipay sa imong nga gitawag mga desisyon? Ang Dios ba nalipay sa imong mga plano? Ang Dios ba nalipay sa imong nga mga gipanulti? This is what the statement of Numbers chapter 6 verse 20. You know, brothers and sisters, the concern of God para sa aton. Ang 1 Timothy chapter 6 verse 17 naghambal, gihatagan ta niya sa tanan butang aron kita malipay. Ang Dios naton, giuna niya ang aton kalipay. Giuna niya ang mga token sa kabuhi naton. Giuna niya ang concern naton. Gi-provide niya ang aton panginahanglan. Agod nga malipay ka. Agod nga ang imo kabuhi mangin bastante ka. Pero this verse 25, it is what in return ang hangyo sa Dios, ang prayer niya, ingon pa dito sa East English, kung lantaw na ton, ang teksto na ton sa verse 25, I pray that the Lord will smile at you. Ang akon pag-ampo, akon pangamuyo, ang akon bendisyon, ang akon panalangin, nga gabay pa ang Dios nalipay sa imo. Gabay pa ang Dios mo pakhiyom kanimo. And this is what the statement of verse 25. Kita nga mga Kristohanon, hindi lang nga mangin kontento ta sa aton pagka-Kristohanon, kundi kuna-kunaa kung ang Dios nalipay sa imo kabuhi. Ara ba ang pagkamakugihon sa pag-alagad? Ara ba ang kabuhi nga pagkabuotan? Apil ang pagkamatinumanon. Dumdumayig suon ko, may Dios nga nagalantaw sa aton. Yes, we are created according to the image and the likeness of God. God, same as man, tamay emosyon, makasinati tag kalipay, makasinati tag kagulanan, makasinati ta bisan paman sa aton mga kabuhi ug kasubo. It is the same God. May mga panahon nga mabasa naton sa Biblia nga ang Dios nagakalipay siya, pero mabasa po naton nga ang Dios nagakasubo siya. Nga ang Dios naton, because as human, we are created the same as likeness and image of God. Parehas ni sa aton. Amen. Amen. Kung ang Dios sa aton kabuhi, nalipay siya, ang iya i-respond sa aton, ang pahiyom. Amen. Sa dira nga gibuksa na ang ikalimang nga silyo dito sa gipadayag sa Kapitulo 6. Ang mga hari nagampo sa kabukiran, kang nag-ingon sila, tiphagi kami, kay dili kami gusto makakita sa naong sa kasuko sa hari. Lahi ang impresyon sa Dios kung ara na ang kasuko niya.
Dili nakatawa ang response sa Dios, kundili ang kapungot niya, amo na ang ibalos niya sa tao. So brothers and sisters, sa sini nga kabuntagon, this prayer, gabay pa nga matuman sa imong kabuhi. Ipiyang imo katapat, kag singgan na siya, gabay nga ang Dios nalipay sa imong kabuhi. Amen. In Matthew chapter 13, sa verse 3 to 13, unya gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa suba sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mo bunyag kaniya si Juan ug miingon, ako ang angay nimong bunyagan. Apan nganong ako raman, ako naman hinuon ang mubunyag kanimo. Apan gitubag sa ni Jesus, pasagdi lang nga may tabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Usa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbunyag kang Hesus. Pikawa siya sa tubig unya, nabli ang langit og nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati og mitugdon kaniya. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak. Ano ang sumpay? Anong sumpay? Amen. Nabatian mismo sa mga tao upod na sa revelation nga gihatag even sa kang Matyos, bisan pa man, imo makita sa kang liyok. Anong hambal sa Biblia? Kini ang pinangga ko nga anak. Ang pinakakuyaw ko nag-ingon, kini ang pinakabadlungon ko nga anak. Kini ang pinakatapulan ko nga anak. Kini ang pinakasalawayon ko nga anak. Pero, Biblia naghambal, kini ang pinangga ko nga anak ug nakalipay kanako pag-ayo. Pagpaka na ito ng Diyos. And this is what our prayer. Kahit say karon, ni ata diri sa sining adlaw sa palaan templo sa Dios. Ari ka diri pangutana kon nakapalipay ka ba sa Ginoo? Amen. Aton kuno pamalandungan, aton ko galingon kung nakapalipay ta sa Dios sa sining adlaw. Bisan sa aton pagdayi ganiya, nakapalipay ba ta sa Ginoo? Bisan sa aton nga gitawag pagpaminaw karon, nahamuot ba ang Ginoo? Kay balokong ang aton karon gibati, ara ang kakapoy kagkapilaw tungod sa activities naton, pero ang importante, paano naton malipay ang Dios sa adlaw niya. Amo na nga si Apostol Pablo, ang prayer niya, even to the Colossian church, siling pa niya sa chapter 1, verse 9 to 10, nag-ampo kayod kami, kanunay, alang kaninyo, sukad sa pagkasayod namo niini, ipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton, uban sa tanang kaalam ug kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Aron makahimo kamo pagkinabuhi, sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa makabutang nga makapahimuot kaniya. Lord, ang amon pag-ampo Ginoo, tudloi kami kanunay sa amon mga buhaton, sa amon mga desisyon, ang amon Ginoo Dios buhaton, gabay pa nga makapahamuot sa imo, makapalipay sa imo. Amon ay ang aton pangamuyuan, labi na sa prayer ni Paul. Amen? Sa aton pag-alagad sa Dios. Amo na nga ang number 1 nga faktor nga aton dadon sa pag-alagad. Ginoo, hatagi ko kanunay og kainiton sa pag-alagad. Pakaluyuha Ginoo ang akon pag-alagad. Pasigaha Ginoo ang akon suga sa pag-alagad. Indi Ginoo pagtuguti nga magtinamaran ko sa pag-alagad. Amen?
Kaya nga one way na, usa naka-factor nga makahatag og kahimuot sa Dios. Anong hambal dito sa 1 Corinthians 15:58, di ba? Parog kamo nga ligon ay kamo pagtapol. Alagari ang Dios sa tibok ninyo nga kasing-kasing. You know, just imagine, brothers and sisters, if you read in the book of Job, kapila na nato ni gibasa, excited kaayo ang Dios nga nagsulti dito sa kang Satanas. One time si Satanas nagsaka kanaog because ang Biblia nagambal sa wala pa si Kristo Jesus, gilansang kag namatay, ibabaw sa cross. Si Satanas, gawas nun siya nga musaka og kanaog dito mismo sa trono sa Dios. Kaya nga, ang iya nga gitawag dwelling place during the time is a throne of God. Amen? So sa dito siya nagbisita sa trono sa Ginoo. Ingon padayon sa Biblia, ang Dios, what? I-proudly present. Excited ang Dios nga nagsulti sa kang Satanas. Imo ba nakilala ang akon anak nga si Job dito sa yuta? Siling si Satanas, yes, kilala ko. Siling ang ginuway, sama kaniya kabuutan. Meaning, grabe ang kahamuot sa Dios sa kabuhi kang Job. Kaya nga, bisan sa kang Satanas, iya gisulti dito. Amen? Ang Ginoo nahamuot yun sa kabuhi ni Job. Kag ang ihawa mismo nakahibalo. Amen? Amo na nga tuog ko, basta ang Dios nahamuot sa imo, may usa ka buhat o may usa ka tinuga sa sini nga kalibutan nga way nalipay sa imo. Sinong way nalipay? Sinong way nalipay? Ang inyo amay sang una. Sinong inyo amay sang una? Ang 1 Kapitulo 8, versikulo 44, ang aton amay nga amo ang bakakon sa tanan. Kung nalipay ang Dios sa imo, may isa ka tinuga sa sini nga kalibutan nga wala malipay, si Satanas. Amo na nga maningkamot yun siya. Amen? Maningkamot siya sa pagguba sa imo, maningkamot siya sa pagpugong sa imo, maningkamot siya sa paghimo sa usa ka butang, agod nga ang Dios hindi malipay sa imo kabuhi. Kay kahibalo ang yawa nga kung ang Dios malipay sa imo kabuhi, walay idili ang Dios kung ikaw maghangyo sa Ginoo. Amen. Kay balo ang yawa, sini amo nang ang Biblia, yes of course, like sa kang Job. Kag ang Biblia naghambal, still, ang yawa, nagbagulbol siya, kay nga nagtuo siya, nga si Job, muatras kon kuhaon sa Dios ang tanan nga panalangin. Pero nasayop si Satanas. Nga si Job, may blessing man kag wala, ang iya kabuhi, willing na kag komitado sa Dios, ara man ang panalangin kag wala, ang importante kang Job, ang Dios nga iyang nakilala. Amen. So brothers and sisters, ang Numbers chapter 6 verse 25, although usala ni siya ka verse, pero syado kataas kag kalapad ang iya nga gitawag scoop sa sini nga passage. Kung lantaw na ton, may tuluta kakamatuuran nga lantawon sa sini nga gitawag verse. Ang praises lang nga gitun-an na ton, may the Lord smile on you. Amen. Amen. Hangad ko no sa langit, dumduma nga may Dios nga naglantaw sa imo. Amen. Siling pa dito sa Psalms, ang Dios atuwa sa langit ug mikatawa lamang sa iyang mga kaaway. Amen. Ang Dios naton, hindi siya killjoy nga Diyos. Amen. He smile sa mga tao pod nga nagmakugihon sa pag-alaga. Amen ba? Amo na nga hindi ta masiling ingrato kag plastic nga bisan katawanan, dili ta mo katawan. No. Amen? Because we have an emotions. There are 3 biblical truths nga makita naton sa sini nga passage in Numbers chapter 6 verse 25. The smile on God is the goal of your life. Amen. Although daghan ka og damgo sa kabuhi. Sino may mga damgo diri sa kabuhi? Mo sino ka ganig damgo, which is ang imo mga pangandoy, ang imo masiling naton mga imumugot sa imo kasing-kasing nga imo gitingwa nga matuman sa kabuhi nimo. Amen. Diba? Ang dreams kag pangandoy ni Joy natuman na nga gusto niya nga makasal sila ni Inting. Diba?
Pakpakan na to ng Ginoo. So, may mga damgota sa kabuhi. Pareha sa aton nga mga ginikanan, may mga damgota sa aton kabuhi para sa aton pamilya. Maplastar sila, mapahaluna sila, at the same time, matagan sila sa insakto nga gitawag kaugmaon. Pero, kung i-base naton sa biblical nga principles, ang Biblia nagambal, ang pinaka-supreme nga goal sa kabuhi, paano ang Dios malipay sa imo. Amen. Amen ba? This is what the Word of God says. The smile on God is the goal of your life. Kagamuning bagay na ton paningkamutan. Bisan sa aton mismo nga pagkakristuhanon. Amen? Amuning bagay na ton paningkamutan, paano ang Dios mahimaya sa kabuhi na ton? Because living for His pleasures is the first purpose of your life. And fulfillment, the reasons why God created us. Why na magid iban o iban pangarason nga gihimo ka sa Dios. Sa maglingkod ka sa imong balay nga mag-isahanon ka, ang imo dayon hunahuna mo siling nga gihimo pa man ko sa Dios. Unta wala na lang. Dito na lang ko sa kahawaan. Pero, God has a purpose. Amen? Kulang taon na to ng Biblia, ang pinakadako nga reasons niya, nga nung gihimo kaniya, it is not for works, for family, or something sa imo professions. Although ina siya mga importante na sa kabuhi naton. Ang trabaho naton, ang pamilya naton, ang aton nga gitawag mga achievements sa kabuhi, amo na mga prayers naton. Pero kung itandi naton sa Biblia, ang pinaka main reasons nga gihimo ta sa Dios is to bring pleasures to God. Amen. Amo ning pinaka main nga reasons nga gihimo ta sa Ginoo. Hindi lang kay para ka sa imo trabaho, hindi lang kay para ka sa imo pamilya, hindi lang kay para ka sa imo nga gitawag profession, kundi ang pinaka main reason nga ang ari ka. Agod nga ang imo kabuhi makahatag kalipay sa Dios. Amen. Amo ning pinaka main nga purpose sa Ginoo. So mga kaigsunan, inyo na ba ni nahibaluan? Sige na imo katapat kay balo ka ba sini sa rason sa Dios nganong ari ka? Kay balo ka ba sini? Kay basi ko ang iban sa aton way kahibalo nganong ari ka. Amen? Basi mo ingon ka, sila magod ni mama kag ni papa, gihimo ko nila. Diba? Kinanglan mahibalaan naton sa aton kabuhi ang reason nganong ari ta sa sini nga kalibutan. God has a purpose. Silin pa niya sa Isaiah 43 in verse 7, bring back everyone who belongs to me. Amen? Ang iya sa Dios, way butang hindi iya sa Dios. Amen? Ang tanan iya. Siling Padre, bring back everyone who belongs to me. I created them so that they would bring honor to me. I made them who they are. Yes, I made them. Ang handom sang Dios usa lang. Nga ang tanan nga mga binuhat niya, labaw sa tanan ang tao nga sama sa iyang panagway. Ang handom sa Dios usa lang. Yes, kita mo balik sa Dios, kag himuon naton ang pinaka-the best, ang pinaka-importante nga katuyuan sa kabuhi naton. Yes, dagan importante sa kabuhi naton, amen? Aton pamilya, importante sa kabuhi naton. Aton trabaho, importante sa kabuhi naton, di ba? Pero, why na sa mas may labaw pa nga importante sa tanan? Ano ni? Ang paghatag pasidungog sa Dios. Amen. In every activities, let's say for example lang, kita may mga gifta nga gihatag ang Dios aton, mga talento, di ba? Bisan sa testimonies naton, initanan ginagamit na sa Dios. Let's say for example lang sa mga musicians naton, ang Biblia naghambal, hindi ang importante dire ang ability kag talento. Ang importante dire kung sa iya pagplay kag sa iya pagkanta, kung ang Dios nalipay sa iya. Amo nang importante dire, amen? Why ni nagadepende kung ano man siya kaabilidaran. Ang importante kung ang Diyos nalipay. Kay damo karon mga ngilngig nga mga instrumentalist nga mga tao, grabe ang ability. Pero ang pangutana, kung ang Diyos ba nalipay? That is the big questions of life. Amen? Ano man nga klases activities? Let's say, gahapon lang sa aton nga kasal. Ang pinaka-importante, labi na sa prayer naton, di ba? Unsay sulti na kon, ini nga kasal,
Yes, pagbatag ni sa dungog. And second thing, it is a part of evangelism. Ang importante, imoon lang aton part, kag ikatatlo, mapasidunggan lang ang ngalan sa Dios. Why na taiban nga gitawag motibo sa sini nga kasal? Ang motibo naton ma-evangelize ang pulong sa Dios. Amen? Nga na, mawalihan ni nga mga tao. Kag ang Dios nagatag yun ng mga tao. Amen? Taga na ko magikasal, pero first time ko nakita ang alauna, ari na. Nga na. Why? Excited sila kayo. Bisan ang mga sponsors, nga subong sina. Bisan ang mga bisita, excited kayo. Kaya nga naman, tungod sa prayer na ton, nga ang purpose sa sining nga kasal is to be evangelize. Amen? Ang Ginoo nakita na niya, nga ang motibo na ton, pag-evangelize, ang motibo na ton is to glorify God. Sa prayer na ton, why ta iban nga purpose? First, pag-lift up sa dungog. Kaya nga, yes, of course, gitamay na, hindi na maayo ang mga istorya. So God give us an opportunity. Amen? So praise God, ang Diyos na himaya sa tunga na ton. Labi na sa pag-gagom na, kaingon ko, Lord, palisik lang, kagkuhaan na ni. Diba? Kung gibunok to pagayo ang ulan, yes. Diba? Dira ginaton ma-prove nga ang motibo, dira ang Dios galihok. Amen? Paka na to ng Ginoo. Dayon, the second things, ingon pa diri niya, sa aton gitun-an, living for God's pleasures is the greatest achievement we can accomplish in our lives. Not our business, not our professions. Our purpose is to make God's happy, not people. Amen. Ingna imo katapat, nganong ari ka? Kamo pod, akon gikamukurikan. Ang problema mapod sa aton amuni. Kita grabe ang hearing na ton. Basta way na gani diya sa si pastor, aras pastor, inilarga biya kay may meeting. Diba? Amo nang aton gyud problema. Ingana, sahay, ang aton motibo do pagpapalipay lang kay pastor. No, gusto na akong nga kurikan kamo. Hindi na insakto nga motibo. Ang Dios hapakon kamo sina sa Ginoo. Amen? Hindi na insakto nga motibo. Kaglabaw sa tanan, hindi pod ang mga tao ang hinungdan nganong ari kamo diri. Nakuha ninyo? Hindi kay pagpahimuot sa ila. Nagkari ka mo, isa lang ang ara sa inyo hunahuna, ang Diyos nga inyo mahimaya. Way labot ni nga mga tao. Amen? Ang importante diri ikaw kag ang Diyos. No matter what, ano man ang isulti sa imo sa tao, ang importante ikaw kag ang Diyos, di ba? O nga kasagaran sa aton, ang aton commitment, girelay naton sa iban. No, the most important thing is God Himself. Nagkarita, hindi kay ang tao, nagkarita, hindi kay ang pastor, ingana. O bito na nga kita, pag-abot sa alas city, ga-start kita, bisan wa pa'y tao, kay nga hindi man tao nga aton gisimba. Aton ginipirmi ginapahibalo sa inyo, hindi tao nga aton gisimba, kundi ang Dios. Kaya nga, the focus of our worship is not people, but God Himself. Kaya nga, ang Diyos, kung siya ang mahimaya, kay balo siya mag-producer og tao. Amen ba? Kay balo siya magpadala og tao. And it is God. Amen? Amo na nga, ang Biblia, kinanglan i-pattern naton ang aton kabuhi. No matter what other people may say about you. Ang importante kay nalipay ang Dios imo, abi mo lang. Balikon ako na, labi na kon ang imo mga bata way nagkagusto sa imo nga nag-alagad ka sa Dios or something ang ginikanan nimo diskustado sila nga nag-alagad ka sa Ginoo or something ang pares nimo diskustado na nga nag-alagad ka sa Dios. Yes, ipalapaw lang nas dalunggan ano nila istorya. Ang importante kay nakapalipay ka sa Dios. And karon ini kamatay nimo kung magpadala ka sa ila. Oh. Atong testimony ni Brad Maing, siguro magiging ang impyerno.
Ana, ya magpadaog ka. Diba? So ako nagto, brothers and sisters, this is what the story between you and God. This is what the journey between you and God. Why labot diri ang iban nga tao? Although relatives ni mo na siya, although masiling ka, imo na ginikanan, yes, of course, it is what in a physical relationship. But a matter of serving God, ikaw kag ang Dios ang may pinakalawom nga issue diri. Amo ni ang aton pag-alagad. Amen ba? Amo nang ingon padre, kulang tao na ton. Sa sini nga passage, bringing pleasures to God is the correct alignment of life. Wow! Kung ang imo kabuhi nakapalipay ka, ara ka sa insakto nga gitawag alignment sa kabuhi. Meaning, may silingan ka, may paryente ka, may mga classmates ka, may mga tiya kag tiyo ka, but the big questions, ang ila ba kabuhi na align sa insakto? No. Because the right alignment of life is bringing pleasures to God. Ano giyambal diri sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4 siling padres Biblia. Nagwali kami kay napamatud-an sa Dios nga kapiyalan kami sa maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tao. Amo ginapirmi ang ibutang sa aton hunahuna. Labi na sa aton nga gitawag praises and worship, di ba? Kapila na naton na dirigi, bisan sa aton mga seminars, nga sa pagsimba naton, kay kasagaran karon sa church, it is not doing as worship, but doing as entertainment. Amo na ang kasagaran karon nga nagakatabo. Kasagaran karon sa mga church, labi na karon, may mga practices, nga ang ilang praise and worship, labi na kung gabi, ang ilang pasigahon, inang suga nga daw iyas baylihan, inang ara na lat, inang wala na lat, na. Amo na mga uso karon, that is part na sa entertainment. Diba? Amo ng style karon sa kalibutan. But ang Biblia mismo nagambal, hindi ni kay pagpahimuot sa tao. Amo ni ang aton gyud kabuhi. Kasagaran karon sa worship siya ay mo makita is entertainment. Bisan ka mo mismo nakamatikod ka mo sa mga band karon, maglantaw ka sa YouTube ina mga band karon grupo. Nakasiling ko, grabe kalayo sa una sa mga kabuhi sa mga singers. Karon ang kasagaran karon sa mga band, sa mga singers daw entertainment lang ila kag ang giapas nila ang views nila. Diba? Do mo lang giapas nila. Yes, of course, hindi ka ka-feel nga may anointing. Nga na. But ibalik naton sa pinaka-importante, wala tay tuyo sa pagpahimuot sa tao. Although, we cannot place everybody. Amen? Sa aton pag-alagad, hindi naton ma-place ang tanan. Bisan ako as being pastor, hindi ta kamo tanan malipay. Diba? May ari diri sa aton imong makita, gapamati lang na pero way na malipay. Because that is a biblical and that is what the sayings, we cannot place everybody. Alang-alang man ang atong duyanon kag itik-itikon. Diba? So that is the concept of immature believers. Amen? Pakpakan na ito ng Ginoo. Yan na. Let's say for example lang, sa panahon sa mga masiling naton, mga event, diba? Ikaw nga tagtungod, imo nagipaningkamutan ang tanan nga ang mga bisita nimo ma-accommodate nimo, mapakaon nimo, yes, malipay sila pero hindi gikalikayan nga may ara gyud. Amen ba? Hindi wala nagituyo. May mga bisita gyud usay nga di matagan og pinggan nga na, di ba? Why nagituyo? Nga na. Kaya ang motibo nimo nga ang tanan kun mahimo ma-accommodate man pero unsaon man because sometimes isa lang lawas naton. Labi na kung magdamo ng tao, ang aton mga parenti magabot-abot na, hindi na naton matiman, hindi na naton matagad, di ba? Oh. Nadayon, pagkahuman na dito na ta makasiling kain ni mo way kag ginanagada. Di ba? Expectaro naton subong sina because we cannot place everybody. Amen. Kay nga man, malipay lang nimo ang tao, labi na sa aton karon panahon, kung ikaw pod may gikahalipay ka sa iya. Pakpakan nato ng Ginoo. One of the examples nga lantaw naton si Enoch. And wala nato ni mahuman
sa nagligad nga Sundays ang life ni Enoch. Pero amo ni ang pinaka-the best nga tao ang i-biblical nga makita gyud naton nga klaro in words ang kabuhi niya. Daghan mga example sa Bible nga aton gamiton, pero gawas kang Enoch, in words mabasa gyud naton ang kabuhi niya. Ingon pa diri sa Hebrews chapter 11 verse 5. Tungod sa pagtuo, wala mamatay si Enoch. Kita tanan ingon, wala mamatay. Amen. Kinsa ang dili gusto mamatay? Oh, dili ka mo. Gusto ka mo tanan mapatay. Balikon ko na naton, tungod sa pagtuo, wala mamatay si Enoch. Oh, kinsay gusto mamatay? Oh, wala na. Oh. Pero tandain ninyo although kita tanan may kamatayon, pero dili tanan mamatay. Tandain na ninyo, dili tanan mamatay. Amo na aton i-discuss karon. Inga na. Kita tanan may kamatayon, pero dili tanan mamatay. Iagi na tong karon sa biblical. Inga na. Para nga makuha ninyo ang akon punto diri. Tungod sa pagtuo, wala mamatay si Enoch. Kidala siya ngadto sa kahitasan, wala na siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Amen. Kuha siya, meaning sa laktod nga pagkaistorya, lalin siya. Lahi ang paglalin ni Felipe kag sa kang Enoch. Si Felipe, while nga imo makita, giingnan siya sa Espiritu Santo, nga mayuno ko nga nagbasa, nga way kasabot, isugo siya nga apasa dito. Pag umani og pagpasabot dito sa yuno ko, gilalin siya sa Espiritu Santo. Pero nakita balik si Felipe. Kung basahon ninyo sa Book of Acts. Pero si Enoch, paglalin sa iya, way na magit siya nakita. Amen. And the Bible says, he was no more. Ingan, siling pa dali, tungod sa pagtuo, wala mamatay si Enoch. Gidala siya ngadto sa kahitasan, nga way siya makita. Dito siya gidala sa kahitasan, which is the celestial place. Dito siya gidala sa kahitasan. Wala na siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan, amo ning pinaka-the best kag ang pinaka-keywords as aton praises, aton nga topic. Wala na siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pa gikuha si Enoch, ano din ang sumpay. Aton kuno dakuon, nakapahimuot siya sa Dios. Baliko na kung daghan example sa Bible, pero ang pinaka-the best nga examples nga makita gyud naton kag mabasa gyud naton si Enoch. Amen. Kaya nga siling pa sa Bible, sa wala pa siya gikuha. Kuha ninyo? Sa wala pa siya gikuha, God smile on him. Nakapahamuot siya sa Diyos. Pakpakan na ito ng Ginoo. Amen. So meaning, the life of Enoch, according sa notes naton sa Biblia, is what speak about the tribulational sense. Diba? Speak about the pre-tribulational sense. Mingon ka gani pre-tribulational sense, ang Biblia naghambal, before maglambot ang kasakitan, kuhaon anay sang Dios ang mga Kristohanon. Because the Bible says, before gipalunupan sa Dios ang kalibutan. Amen? Before niya gilaglag ang kalibutan. Before niya gipaantos ang kalibutan paagi sa lunop. Unsay gibuhat sa Dios? God took Enoch. So Enoch speak about the pre-tribulational sense, and this is what they speak about in the New Testament interpretations. Sa hindi pa maglambot ang kasakitan sa kalibutan, as speak about the intense tribulations nga gidestin sa Dios nga maglambot yun sa kalibutan, the Bible says God first took the church. May ara siya anay kuhaon. Pakpakan na to ng Ginoo.
Amen. Inay mo katapad, gabay pa nga madala ka. Diba? Enoch speak about the free tribulational sense. Kaysa pagtuon naton, kung nakadumdum pa kamo, sa aton gitunan about sa masiling naton sa eschatological nga pagtuon, which is the doctrine of eschatological about considering in last days. May tulo ta kabutan nga gitunan, di ba? Post-amillennialism, kagdayon imo makita mid-premillennialism, kag usa diri is ang pre-tribulational sense nga mao si Enoch. Pakpakan na to ng Ginoo. Amuning matabo. Before God judged the world, nga makita naton sa Revelation sa chapter 6 and chapter 13 through the leadership of the Antichrist. Amen. Kay someday mugwa gyud ni siya. Na kay matod pa nila si Trump karon among giduaduan, but no. Palikon na kon, yes, the leadership of the Antichrist nga dali siya maka-attach sa Israel because he is also considered as a Jew according sa biblical nga pattern. Ang Biblia naghambal sa Revelation sa chapter 6 kag chapter 13 ingon pa diriya amo ning mga kasakitan. Ingon pa sa Bible. Unya nakita ko nga gitangtang sa nating karnero ang usa ka pito ka selyo og nadungog ko ang tingog nga daw dalugdog gikan sa usa ka upat ka buhing binuhat nga nagingon dali nga ri. Unya nakita ko ang usa ka puting kabayo. Ang nagkabayo nini nagkupot og pana og yatagan siya korona. Mibiya siya og nagmadaogon pagayon. Meaning, nga dali siya tuhuan sa kalibutan, it is because ang banner niya is peace. Ang puti nga kabayo, speak about false peace. Meaning, sulbaro niya ang tatlo ka problema sa kalibutan. Ang ekonomiya, ang politics, apil na ang religious. Butangan niya og paghiliusa ang tanan nga mga religious group. Either ang Christian o ang Islam, either ang Buddhist o Taoism, meaning i-unite din niya tanan. Ang prayer sa mga pastors karon sa mga Kristohanon as unity panahon ni Antichrist matuman yun ni. Ingana. There is one religion, something that. Amen? Matuman yun ni siya. Abi mo lang sa pagkakaroon, grabe na ang prayer sa mga pastors, sa mga Kristohanon nga ma-unity. But you know, brothers and sisters, because the body, the Church of Christ is considered as the body. Hindi magunaton pwede nga ang parte sa lawas, linga ko ninyo tupad, kung ang iya lawas, dalunggan tanan. Diba? Hindi gina, may something yun na siya as different. But ang importante, ang unity magud nga term, usahay daghan sa mga pastor nga na misinterpret na niya, ang unity magud nga term, spiritual interpretation. Nag-usa ka mo sa espiritu. Amen. Pakpakan na to ng Diyos. Ingana. So ingon pa dire, pag-abot na sa sininga leadership niya, pagdala siya o kalinaw. Grabe ang prosperity sa tungatay. Kaya nga malinawon ang tibok kalibutan. But ang Biblia nagambal, dili ni magdugay, kaya nga in verse 3, siling pa dito sa Biblia, in Revelation chapter 6, unya gitangtang sa nating karnero ang ikaduhang silyog, nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat, nga miingon dali nga ri, unya migula ang kabayong pula, ang nagkabayo nini, giyatagan og gahom sa pagkuha sa kalinaw sa kalibutan, aron pagpinatyanay ang mga tao, o gihatagan siya usa ka dakong espada. Meaning, iya lang to banner ang peace. Actually, ang motibo niya is gubat yun. Gubato niya ang mga nasod nga dili magpasakop sa iya. Amen. Kag usa dire ang Israel. Pakpakan na to ng Ginoo. So dili naton kini ma-explain tanan tungod kay this is what Sunday worship. Kung eager ka mo, palapit ka mo sa akon kay diskasan to kamo sini. So amo ni siya ang mahitabo as considered nga gidistinct gyud nga maglambot sa kalibutan. Walay kalinaw nga mahitabo. Posible pod ang pagpinatyanay apil dire ang mga Kristohanon nga mahabilin.
kay dili kalikayan, may mabilin yun. Amen. Amen. Pipiyangin mo katapat, ayaw lang pagbabilin. Diba? Why? Ang Biblia, kung lang taon na ton, grabe yun ang akon sini pagpalibog. Because during the time, si Adam, he is what is seventh, si Enoch, he is what is seventh generations from Adam. Adam, Seth, Enos, kagdayon si Kenan, si Mahalel, ingana, kagdayon si Jared. It is what is seventh generation. Inigaling iya mga apuhan, naka-witness pa sila sa pag-rapture ni Enoch. Ilang taon na ton ang gistate sa Bible. Mga edad sa iyang kaliwat sa panahon nga gikuha siya sa Dios. Kay gikuha si Enoch 365 ang edad niya. Just imagine that. Amo ni si Seth. Si Seth amo ning sunod kay Adan. Namatay si Seth is 912. Ang edad niya sa girapture si Enoch is 857. Meaning, buhi pa siya sang si Enoch gilalin. Kagdili kalikayan, sometimes, sa Kristohanon pod nga pagkinabuhi, ang pinakamakasusubo usahay, ang asawa ibilin, ang asawa ang dadon. Ang asawa ang dadon, ang bana ang ibilin. Amen ba? Ang Biblia nagambal, panahon sa paglalin, dili tanan Kristohanon mahidala. May mabilin yun. Kay inang nabilin nga mga tapulan, mga pahoy, inang hindi interesado sa pagsimba, inang panahon sa pagdayeg daway labot, amo na silang mahabilin. Kag panahon sa tribulation, grabe na sila manangyaw. Why na sing pastor nga magsugo, pero grabing panangyaw sina nila. Amo ni silang gamiton. Pero ang pinakamakasusubo lang kay hindi sila makaiskapo. Tungod sa moderno na nga panahon, through by means of gadget. Nabisan diin ka, makitaan ka gayon. Amo ni sila ang pamatyon, amo ni sila ang piguson, amo ni sila ang hingabuton. Kay una nga gubaton ni Antichrist, if you read in Thessalonian, ang religious group. Kaya ang Biblia nagambal, musulod siya sa templo, kag muingon siya nga siya ang Diyos. Ang Biblia nagambal, ang hindi magsimba siya, patyon, ang una nga gubat, mo start sa religious. So meaning, ang tanan nga mga pahoy, tanan nga mga tapulan, grabe na ni kamakugihon. Agamoning gihambal ni Kristo Jesus, sa panahon nga nagpasan siya sa iyang cross, kagdayon natumba siya, may mga babae nga naghilak, na nagsubo sa iya, siling ang mga babae na nagtangis kami sa imo, pero giingnan sila ni Kristo Jesus by means of rebuke, siling pa ni Kristo Jesus, ayaw ko ninyo paghilaki sa baylo, hilaki ninyo ang inyong kaugalingon o ang inyong mga anak. Kaya nga, that is what a predictive prophecy of Jesus Christ, because during the time, just in case, kung may anak ka nga pulo kabuok kung panahon na ni Antichrist, hindi yun mahitabo kung manyabaw ni sa kagutom. Amen. Kung manyabaw ni sa kagutom, magunsa ka na lang. Muna nga siling pa ni Kristo Jesus, bulahan ang mga babae nga wala gipasuso. Ang iya diri punto, ang mga babae nga panahon sa tribulations wala na mga anak. Nga ang attachment nimo adto sa anak nimo. Amen ba? Pero karon kay wala pa, panganak ka mo. Paka na to ng Ginoo. Ang edad ni Seth is 857 sa dira nga gikuha si Enoch. Ikadua,
Ang edad ni Enos is 752, kay namatay siya is 905. Meaning, ang edad niya sa gilalin si Enoch, 752, kay kini silang galing nga mga tao, nag-inabutay lang ni sila. Tungod sa katag-as sa ilang edad, nag-abot pa ni sila. Kay bisan gani gibasa na kon ang life ni Noah, naabtan pa niya si Abraham. Amo po nang usa sa mga gipadaluman na kon, naabtan pa niya si Abraham. Ingan, ang edad ni imo makita ni Canaan, which is ang anak ni Enos, 662 sa dira nga gilalin si Enoch. Namatay siya is 910. Ingana. Kadayon, ikaw pat, ang edad ni Mahalel nga gilalin si Enoch is 592. Kay namatay siya 895. Kadayon, ang ikalima, ang edad ni Jared. Amo ni ang amay ni Enoch. Amo ning amay ni Enoch si Jared. 527 ang edad niya sa gilalin si Enoch. Namatay siya 962. Kadayon, si Enoch dayon 365 gilalin siya. Kagdayon, ang usa diri nga naka-witness ang iyang anak kag ang apo niya nga mao si Methuselah. Si Methuselah, ang edad niya 300 sa gilalin ang iyang amay. Ang edad ni Lamech nga apo niya nga amay ni Noe, ang edad niya 113, kay namatay si Lamech 777. Sa tanan nga mga patriarchs, ang pinakabata nga namatay amo ni si Lamech. Amen. Ang edad niya 113 sa gilalin ang iyang lolo. Ini sila nga mga tao naka-witness ni sa paglalin kay Enoch. Amen. What amazingly, hindi ni aksidente, nga gi-record na to ni, first time na to ni nabatian, kag wala ko kabati sa mga record sa sini nga mga tao, pero ini nga mga tao, witness ni sa gidala si Enoch sa Diyos. Pakpaka na to nang Amen. Ang Biblia naghambal, si Enoch wala mamatay. Why? Magatindog tatanan. Ngaman, baliko na to. Ang 1 Thessalonians sa chapter 4, sugdo naton sa verse 13. Ang naunang Tesalonica, kapitulo 4, sa versikulo 13. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamaturan. May tungod nga itong nangamatay na aron dili kamo maguol sama sa mga tao nga walay paglaom. 14. Kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw. Sa tungod kang Hesus, banawon og dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. It is the same pattern sa kang Enoch. Amen ba? Dayon, ang verse 15. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa, meaning may mamatay wala. Kita nagtuo nga mamatay, pero dili tanan tao mamatay. Karon kung matay mingan tabuas pagbalik sa Ginoo, hindi ka naman mamatay kay kuhaon ka naman lang diretso. Amo nang yes kay balot nga mamatay ka, pero just in case kung matay mingan inigbalik Dios ang Dios ugma. Ang Biblia naghambal, buhi ka nga lalinon sa Dios. Ang imo pisikal nga pagkatao mabili ni, pero hindi ka na muagi og kamatayon. Parehas gyapon kang Enoch, wala namatay si Enoch. Amen. Probisa ni sa Diyos. Sino ag diin ihatag para sa mga tao nga nakapalipay sa Ginoo. May usa ka illustration para masabtan pag before naton basahon ang verse 15.
May usa ka iloy nga nagsakay sa tricycle. Balo ka ng mga tagabantayan so na ignorante kung magpalungsod. Kakita ka mo? Grabe ni mga oh. Sa una kung may tricycle na mag-agi, ang gawas yun na sa bintana. Big ignorante yung mga tao doon sa una. Ari man sili doon, kaya dire man kami kilula sa una ng puyo. Ang atay-atay nga tinapay, malipay ka na. Kung may kalamay, malipay ka na po. Pukot na ano po sa una, bisan kalamay do ka pobre, magikaayo po doon. Bisan ako nagunaon ako, bisan sabon do, kasiling ko na ano po sa una, no? Sinilas nga bago do, hindi isulob. Isuod pas parador. Simot-simuton. Pahala na mga dunot ang lapa-lapa, basta kay bagong sinilas. Kaming kabuhay bitaw dres tagabantayan sa una. Yan. May usa ka inahan nga nagsakay og tricycle. Pagkakita siyang bata, niapas man ang bata. Paglingi sa inahan, bata man niya nagsunod. Gipahunong niya ang driver. Dili gibet to niya dadon kadayon. Ipahunong kadayon, gidahan na lang. Amo to kuno si Enoch. Naglakat kuno because the Bible says Enoch walked with God. Sa nanuroy sila sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, Enoch, upauli na ko, dire ka lang. Paglakat na kuno sa Ginoo, perting tiyabaw ni Enoch. Perting tiyabaw niya. Siling ang Ginoo, dadon ta na lang ka. Nangagidala siya. Palakpakan na ito ng Ginoo. Ako na yung makita nga, kung nakapahimuot kas Ginoo. Ang mga iloy sinikag ang mga anak nga hingayo makarelate sini. Di ka batas ang iloy nga mabilin. Iya gini balikon kag dadon. Isa ka punto Bisan gani mismo ining may mga iro. Magmotor sila nga mag-apas ang iro. Iro na gani na, pero hunungon gina niya kag iya pasakyon. Nga inyo tapadi na iro. Iro balikon gani. Na, amo nang Ginoo, kag amo ni si Enoch. Amen? Amo na nga, bisan nako nakaingon ko, ang natabo sa ila, matabo gihapon sa ato. Amen ba? Amo na nga sila pa dito sa verse 15, ingon pa dito sa Biblia, sa verse 15, ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini, ita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili maguna niadtong nangamatay. Meaning, kung maabtan ka sa Ginoo nga buhi, dadon ka gyud niya nga hindi na muagi og kamatayon. So meaning, ang akong giyambal kay na, kahibaluta nga ang tanan mamatay, pero ingnon ko kamo, dili tanan ang nagtuo sa Dios makaangkon og kamatayon. Just in case, kung maabtan siya sa pagbalik sa Dios. Tungod kay nakapahamuot siya sa Ginoo. Muna nga, sa usa ka balay, kung mga tuog kamo kay siling pas Biblia, ang pagbalik sa Dios either unsang orasa, panahon sa gabi iba, unsang orasa. Kay why magihambal ang Bible kung unsang oras? Nga tuog kamo sa inyong asawa, pagbangon nimo, wala nang imong asawa. Mangita ka na sa imong mga silingan, wala na. Ang imo na lang nakita, ang iyang itawag sinina nga iyang gisulob. Sila ka nagtaban man siguro. Kadto ka sa imong silingan nga Kristohanon, uy, why naman tao? Kadto ka dito sa simbahan, adto dito ang mga nahabili, nagdagungoy-ngoy na. Pakpakan na ito ng Ginoo. Aton simbahon ng Ginoo. Lord, salamat sa imong mga pulong, Ginoo. Let us continue sa sini nga topic. Ang importante nga nakapahimuot ka sa Dios. Nalipay ang Ginoo sa imong kabuhi. Amo na nga balikon na kon sa sini nga kalibutan, ang importante ang pagkamakugihon sa pag-alagad. Ayaw pag tinapulan, Biblia nagambal, pag makugihon kadayon, pag
buutan, pag matinumanon, kaglabaw sa tanan, buhata ang makabutang nga makapalipay sa Ginoo. Awitan na to ng Dios. Simbahon na to ng Ginoo. Hallelujah. Aton gunitan ang aton katapat sa aton paglagat sa Dios.